5 things that can delay baby speech. Please list them down at try to remember them by heart. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Number 1, ito. Hindi kanya nakikita, hindi kanya naririnig, at hindi niya nakikita yung bibig mo. Ayan, pinagsama-sama ko na, in short, no interaction. Pero, personally, mas interesado ako sa hindi nakikita yung bibig. Totoo kaya kapag hindi nakikita ng inyong baby ang inyong face, lalo na itong bibig na kapag nagsasalita ka, lalo na pag yung mga naka-face mask sa bahay, ay may epekto ba to sa kanyang speech? Madidelay ba siya sa kanyang pagsasalita? Ang sabi sa pag-aaral, face mask did not significantly impair basic language processing ability. However, they had a significant effect on the children's emotion recognition accuracy. With mask, angry face, mas madali daw ma-recognize yung galit ka kaysa pag masaya at saka malungkot. Oo nga naman kasi nakakulot mo kapag galit eh. So, mas ma-recognize ng baby mo yun. So, baka yun na lang alam niyang facial expression, yung galit. Kasi kapag happy tsaka sad, parang pareho lang yung kilay mo dun, no? Kapag galit. Diba? The findings suggest the effects of face mask should continue to be evaluated. So, kulang pa yung study para masabi na nakakasama yung face mask or merong epekto or pwedeng magkaroon ng speech delay kapag natatakpan yung bibig at naririnig ka lang niya tsaka nakikita yung itong part na to. Pero kung ako yung tatanungin, mas okay naman talaga nakita yung bibig pag nagsasalita kayo. Kita yung galaw ng bibig, yung emotions, nakikita din, tsaka yung interaction yung dalawa. Mas maganda din na naririnig kayo ng maayos. Kasi diba kapag naka-face mask, hindi maganda yung hindi clear yung salita. So, importante, interaction pa din. Kaya huwag na kayo mag-face mask kung wala naman kayong nakakahawang sakit. Mag-face mask lang kayo pag merong inuubo o sinisipon sa bahay or nilalagnat. Number 2, sumobra sa screen time. Oh, screen time na naman. Sino dito sawang-sawa nang naririnig ang pag-blame sa screen time? Yung sobra ha. Mga pedia, therapists, psychiatrists, at mga psychologists din, mga expert, laging pinagabawal ang excessive screen time sa mga bata dahil masama nga yung epekto nito. Lahat. Sa speech, sa language, sa development ni baby, sa behavior niya. Baby pa lang nakatutok na yan sa cellphone. Hinahayaan nyo lang siyang mag-cellphone dyan. Wag ko nang elaborate ito kasi alam ko sawang-sawa na kayo nung marinig itong pag-bling natin sa excessive screen time sa kahit anong masamang epekto kay baby. Pero maglalagay pa din ako ng link ng video ko regarding this para sa mga gustong manood. Number 3 that can delay baby speech is sobrang antibiotics or sobrang paggamit or mali ang paggamit ng antibiotics. Dapat dito malinaw tayo kasi baka matakot na kayo sa antibiotics. May masamang epekto ang iilang antibiotics kapag ginamit ito ng mali. Yun ang tamang statement dito. Kasi baka di na kayo pumayag na bigyan ng antibiotics si baby o kaya di na pumayag yung pregnant mom na mag-antibiotics kailangan niya. Okay? So, tandaan, pag pinescribe po yan ng doktor, ibig sabihin, mas matimbang na kailangan niya kaysa dun sa risk na pwedeng mangyari sa iyo at saka sa baby. So, yung mga iilang antibiotics na yan, merong risk talaga kapag kailangan ng antibiotics si mommy or kapag matagal na na-confine si baby sa hospital, sigurado mag-antibiotics yan. So, yung mga iilang antibiotics na to, kino-consider sila as ototoxic, meaning they can impair the hearing of the patient or pwede talaga silang magkaroon ng hearing loss or pagkabingi. Konektado po kasi ang hearing sa speech dahil kung ano yung naririnig ni baby, naririnig ng bata, yun yung talagang gagayahin niya. Kaya nga, importante yung interaction. At kaya meron ding hearing screening test sa mga bagong panganak, di ba? Mga babies, bago sila umuwi, yung mga hospital or mga lying-in, nagpe-perform ng hearing screening test. Ito ay para ma-check kung pasado yung both ears nila na makakarinig sila. Kapag hindi naman pumasa, di ba, pinapabalik yan. Kasi baka may ibang problem lang
pinapabalik po yan. Pero most of the time, pasado yung mga babies na well baby check-up dito sa clinic, then that's good. Pero hindi ibig sabihin pag pasado na yan, wala na siyang chance na talagang mabingi kasi may iba't ibang cause ang hearing impairment. Pero kung pasado na siya sa HST or hearing screening test, then dapat hindi tayo magkaka-problem sa speech. Kung wala ibang developmental disorder or ibang problem ha. Kasi kapag hindi na check yan, kapag hindi na screening test or na hearing screening test ang isang newborn and then lumalaki na siya, toddler na siya, hindi pa rin siya nagsasalita, then baka ang problem pala ay pandinig. Hindi natin nalaman agad dahil wala siyang hearing screening test. So yun po yung kanyang significance. Next is walang check-up sa doktor. Pinuli ko na ito kasi may mga bata naman talaga na kahit walang check-up sa doktor, lumalaki naman silang healthy, di ba? Healthy, okay yung milestones, walang problem. Pero paano kung may problem? May developmental disorder, may congenital disorder pala that can cause speech delay or speech impairment, or may anatomical problem sa kanyang bibig like lip tie, tongue tie, that can also impair speech. Kasi sa well baby checkup or sa regular checkup nyo sa inyong mga doktor or sa inyong mga pediatrician, na-assess po yan. Basta't kompleto yung assessment from head to toe, natatanong yung concern or na-address yung concern ng parent, then madidetect natin agad at matutulungan natin agad ang ating mga kids para hindi magkaroon ng problem when it comes to our topic, yung speech. So yun lang, sana nakatulong ito and spread the video para sa mga nangailangan, especially sa mga first time mommies. Yun lang.